Tinatanong sa akin kung makakaipon daw ba talaga kung magtatrabaho ka dito sa Kazakhstan. Well, there's no specific country to save the money. But it depends on the country, how much your salary. So, kung tulad sa pinanggalingan ko sa Pakistan, ah, ang salary dun is $400, $500, $600 ang ordinary. So, thanks na nga lang on that time na nagkaroon na ng $600. So, humatawa ko doon. Pero more than that, it will be so difficult to find that more than $600. So, being OFW, syempre tayo yung nagpapadala sa Pilipinas, tayo yung nasuporta sa Pilipinas, diba? So, wala din talaga natitira. So, kung meron man matitira is, syempre, yung gastusin mo dun sa isang buwan para dun matapos yung hanggang matapos yung pag-aantay mo for another month na salary. Diba? So, ganyan ang nangyayari. So, nang lumipad ako dito sa ibang bansa, which is more higher the salary and double. So, syempre, tuloy yung suporta sa pamilya, may nag-aaral. So, at the same time, may natitira. So, dito ko naranasan yung sa sahod doon naman, but I still have money na hindi ko pa rin nagalaw. So, may naiipon. Even though that this is, expensive living country, like, expensive yung lifestyle dito. But if you have someone who's helping you to provide, or meron kang kahit kaibigan na meron mag-ahati kayo for the expenses like your house, your food, so hindi mo solo yon, meron matitira sa'yo. Pero kung ikaw naman ay nagsosolo, may babudget mo naman kung papaano, diba? So, I'm here na, magto 2 years na ako dito by September. Alhamdulillah, yan. So, kung may nagtatanong sa akin kung may naipon na daw ako, di ba? So, sa ngayon, wala pa masyado, konti pa lang. Kasi, ang budget kasi, di ba? Hindi naman sa pag-aano. Siyempre, sakto lang kasi uuwi tayo ng Pilipinas, so kailangan natin ng ipon. Mainit na masyado, mainitan ako. Ayan. So, yung gustong maglipat ng bansa at nagtatanong sa akin, pumunta dito. Hindi naman sa dinidiscourage ko kayo. Meron magandang kasi depende pa rin yan. Depende pa rin yan sa trabaho mo. Depende pa rin yan sa amo mo. Depende pa rin yan kung paano mo gagastusin yung pera na sasahurin mo. So, kung walang mangyayari, walang maiipon kung ikaw ay gastador, walang maiipon kung ikaw ay hindi mapakali yung palad mo na paglipad ng pera, at kung malambot ang iyong puso. Ika nga sabi, gaano man kalungkot ang kanyang istorya, wag na wag mong ipapautang ang iyong pera. Which is, hindi naman tayo nagdadamot, kaya lang nagpapakahirap tayo ito sa ibang bansa. Pag tayo ang nagkasakit, saan ba tayo pupulutin? Sino ba yung tutulong sa atin, di ba? So, masarap pati yung kahit nagsusulo ka, although kahit wala ka ng kaibigan, okay lang yan. Basta meron kang pamaypay na pera. Diba? Basta meron kang pera na ipapamaypay pag ikaw ay naiinitan. Hindi kasi ako nag-e-agent pati pagka yung gusto niyang pumunta rito sa Kazakhstan or other country. So, which is, that was illegal. Mag-ingat kayo sa mga illegal recruiter. Okay? So, hindi ko nila lahat nagre-recruit. Kasi marami naman talaga yung tumutulong. Which is, ang tulong is meron yan legal way. Especially, it is talking about other country. Kasi, to avoid yung kapahamakan ng ating mga kababayan. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng amo, anong klaseng surroundings mo ilalagay yung tinutulungan mo. So, what if na mapahamak yan? May sakit pala yan sa puso, inatake yan. Tapos, kung ano-ano nangyari sa istorya, pagbintangan na ang amo, ganyan. So, you are the one who responsible for that. And because you are illegal, wala kang document, wala kang permit, so, mahirap. Okay, pamilya ng
ng kababayan natin ang mamomroblema. So, that is very small percentage of cases na maaaring mangyari. But illegal is illegal. Hindi natin mababago yan. So, ako, yung gustong tumulong, yung gusto magpatulong na pumunta rito, I am really, really sorry that I cannot help you. But, if you want, pwede kitang bigyan lang ng payo na try to find the employer here directly. Kasi pagpunta naman dito, meron namang kontrata, magkukontrata naman kayo. Pero ayoko na maging bridge. I'm sorry. I'm really sorry. Even though you have to tell me that I am a very selfish person. Hindi ko sinaselfish yan. Kasi pag nagtrabaho ka, sahod mo yan. Hindi ko naman sahod yan, di ba? But I made here, nagpunta ako dito ng walang tulong ng kahit na sino. I spend my own, nangutang ako, hindi ko kinakahiyayan, but nagbayad naman ako ng inutangan ko. But I'm really sorry na ang hirap na maging mabuti, tapos hindi, wala kang makuha na kabutihan sa iba. Natutunan ako, I've learned a lot, but I can guide you guys, I can guide you. Pag may nakita kang agent, pag may nakita kang amo, then I can guide you here. Once you come here, i-guide kita guys. I-guide kita. Pero ayoko lang na ako yung responsable sa'yo. Kasi finish na ako yan. Graduate na ako dyan. Maging responsable sa anong tao. Okay na nito ako. Help ako. But I don't want to be the responsible. Yung bang sapilitan, yung bang ano mo yan, responsibilidad mo yan, yung ganyan. So, tutulungan kita. I can help you here kasi nakapag-adjust na rin naman ako dito kung paano yung living, kung paano dyan sa labas, yung mga rules dyan, then yung pagbubili ka sa tindahan. Literally, ang una mo magiging problem dito, adjustment is regarding budgeting money. Okay? Kasi dito, siyempre, iba yung currency. So, mag-a-adjust ka. Parang mahal. Ganyan. Parang ang laki ng mga halaga. So, malalaman mo kung ano ba yung ordinary amount of the cost na pwede mong ilabas, diba? Na hindi masyadong malaki, ganyan. Kasi kumbaga sa Pakistan, 5,000 rupees, 10,000 rupees, it can possible to, to budget na yan, diba? So, dito, pagka nag 20,000, 30,000, parang ang bigat na, diba? So, okay lang yun. Okay lang yung ganun gastusin. So, but dollar is dollar, the salary is dollar, guys. And, I'm really sorry. Hindi ko kayang maghanap ng amo at para ma-recommenda sa inyo. May amo minsan nagtatanong sa akin, but even I directly also reply to that employer that I'm really sorry, madam, I don't know any Filipina here. Kasi mahirap magrekomenda. Mahirap kasi hindi ko rin kilala yung mga Pilipina na ipapasok ko. And may mga nagtatanong sa akin na okay lang ba na mag-stay ako dito sa bansang ito, dun sa maliit ang sahod na $400 kasi mga baguhan nag-aabi na yun, $400 malaki na sa kanila. Which is magkano lang yun? More than, I think it is around more than 20,000, 30,000, ganyan. Wala yan. Meron pa pala na mas malaki. May kikita ka pa pala ng 1,000, 1,200, $1,500. Pag sinubenta ka, you can find an employer who can get a $2,000 salary. Okay? So, yun ay depende sa iyong trabaho, sa iyong amo, sa lugar, at sa iyong experience. So, experience must, okay? And dedication to your work. So, yun lang guys, ang masasabi ko. So, okay lang sabihan nyo akong madamot or selfish or hindi tumutulong. But as I told you, I'm here by my own steps, by my own searching employer. Mag-isa ako dito naghanap, mag-isa ako ng problema na kailangan ko, mag-isa ako nagpunta dito. At I'm here guys. At alam ko kaya nyo rin yon. And I mean, I am at the age of nearby 40, but hindi na yan para tumulong pa o magpakabayani pa ako na mag-recruit ng Pilipina papunta sa mas magandang bansa. And at the ano bang benefits ko, 'di ba? So it is not about pera lang, 'di ba? Pero malungkot, masakit man sabihin na may mga tao na after mo matulungan, makarating na sa bansang yan, wala ka na, 'di ba? You are nothing na. So, yeah.
Just pray na lang, then magpunta na kayo. And yeah, maghanap kayo ng hanapin niyo yung bansa. Hanapin niyo yung bansa na kung saan magkakaroon ng worth, yung inyong trabaho, magkakaroon ng sapat na kabayaran ang inyong paghihirap, may sapat na kabayaran ang inyong pagkakalayo sa pamilya. At the same time, magkaroon ng dignidad ang iyong pamumuhay. Nag-abroad ka para sa buhay ng iyong pamilya. So, give it the best. Ganyan lang ang masasabi ko, guys. So, work na ulit tayo. Bye-bye!